Ang alamat ng agila. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalawak na kagubatan at bundok, may isang batang lalaki na nagngangalang Lakan. Si Lakan ay kilala bilang malakas, matalino, ngunit mayabang at palaging nais na siya ang masusunod. Madalas niyang hamunin ang kanyang mga kaibigan at hindi siya marunong magpakumbaba. Isang araw, habang naglalaro sila ng paligsahan sa pagtakbo, inalo siya ng kanyang kaibigang si Malyo. Sa halip na magkasalamat o bumati, nagalit si Lakan at sumigaw. Hindi ka mananalo kung hindi ako nadulas. Ako pa rin ang pinakamabilis sa ating lahat. Napailing na lamang ang kanyang mga kaibigan dahil alam nilang hindi maunong tumanggap ng pagkatalo si Lakan. Isang hapon, nagpunta si Lakan sa kagubatan upang maghanap ng prutas. Habang siya ay namimitas, biglang lumitaw ang isang magandang diwata na nakadamit ng puti at may liwanag sa kanyang paligid. Sabi ng diwata, "Lakan, napansin ko ang iyong pag-ugali. Malakas at matalino ka nga, ngunit ang iyong kayabangan ay nagdudulot ng sakit sa iba. Kung hindi ka magbabago, ikaw ay parurusahan." Ngunit sa halip na makinig, ngumiti lamang ng mayabang si Lakan at sinabing, "Hindi ako natatakot. Ako ang pinakamalakas sa lahat. Wala kang magagawa upang ako'y pabagsakin." Biglang nagdilim ang paligid, kumulog at kumidlat, at itinuro ng diwata si Lakan. "Kung gusto mong palaging mataas, itataas kita. Mula ngayon, ikaw ay magiging isang ibong lilipad sa kalangitan. Ngunit lagi mong tatandaan, kahit gaano ka man kataas, babagsak ka rin kung mawawala ang iyong kababaang loob." Sa isang iglap, naramdaman ni Lakan na lumalaki ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng malalaking pakpak, matatalas na kuko, at matalim na mga mata. Siya ang naging unang agila. Mula noon, lumipad si Lakan sa malawak na himpapawid. Natanaw niya ang bundok, gubat, at ilog mula sa napakataas. Totoo ngang napakaganda ng kanyang bagong mundo. Ngunit naramdaman din niya ang lungkot. Hindi na niya muling nakasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Habang lumilipad, naalala niya ang sinabi ng diwata. Unti-unti niyang naunawaan na hindi sapat ang lakas at talino kung wala itong kasamang kababaang loob. Ang aral. Kaya hanggang ngayon, tuwing makakakita tayo ng agila na lumilipad ng mataas sa himpapawid, ito'y paalala sa atin ng kwento ni Lakan. Ang batang malakas ngunit naging ibon dahil sa kanyang kayabangan. Aral ng kwento. Huwag maging mayabang. Ang tunay na lakas ay nakikita sa pagkakaroon ng kababaang loob at paggalang sa kapwa.